Umaaray na po sa hirap ang mga pamilya sa Pilipinas ng stranded Pinoy workers na hindi na napapasahod ng Saudi OJE. May balitang global si Jerome Padriquela. Dating sumasahod ng 1,125 Saudi Riyals o halos 14,000 pesos ang Mr. Neseni, hindi tunay na pangalan. Sakto lang sa pambayad nila sa bahay, kuryente, tubig at tuition. Kwento niya mula na nagkaroon ng problema ang Saudi OJ, naghigpit na sila ng sinturon. Karpintero sa Saudi OJ ang kanyang mister. Walang trabaho si Mrs. Pero buti na lang may trabaho na ang kanilang panganay. Lubha pong napakalaki ng epekto nitong nangyari na hindi sila nakakasahod. Dahil sa ang aming unang-unang aming mga anak ay halos hindi na ho normal ang kanilang pagkain. 3 taon na ang asawa niya sa Saudi, pero mula Enero, hindi na siya sumahod. Hindi pa rin nababayaran ng leave at overtime. Wala rin umanong nagawa ang Polo at OWA. Pagkakasya ko naman po kasi kahit na po mangutang kami, po pwede na po kami magbayad para ho makaraos kami sa araw-araw. Ngayon na ganyan ang ginawa, wala na ho magpapautang sa amin. Kasi wala naman ho kami kasiguruhan din kung kailan kami makakabayad. Nung 1 linggo, dahil sa galit ng mga Indiano at Pakistani, sa highway camp, sinunog ng ilang manggagawa ang 3 accommodation at mga sasakyan ng kumpanya. Para humupa ang tensyon, nagbigay ng cash advance ang kumpanya, pero hindi lahat nabigyan. Si Benedicto Galisa, mula nung nakaraang taon, di na nakapagpadala ng pera sa kanyang mga anak sa Cagayan de Oro dahil hindi na siya napasahod. 30,000 Saudi Riyals o humigit kumulang na 370,000 pesos ang utang ng kanilang kumpanya sa kanya. Hindi pa kasama dyan ang bayad sa kanyang vacation leave. Sana naman po ay matulungan niyo po kami sa aming mga problema at sa mga hinaing namin. At gusto na naming umuwi, lalong-lalo na ngayon. Hindi po kami makakalabas ng aming kwarto dahil kapag lumabas kami ay makukulong kami dahil wala po kami ikama. Nag-aalala rin si J.R. Tuario ng Camp 1 ng Saudi OJ. 6 na taon ang si Tuario sa kanyang kumpanya at di rin sumasahod mula pa noong Enero. Paso pa ang kanyang ikama. May sakit ang kanyang ama sa Misamis Occidental. Natigil ang kanyang pagpapadala ng gamot dahil wala na siyang padala. 1,500 Riyals o humigit kumulang na 18,000 piso ang kanyang sweldo buwan-buwan. Pero hindi na niya ito nakukuha mula pa noong Enero. Narito, may mga anak nag-aaral. No, siyempre, bayaran mo yung tuition na, mati ko na, doon pa naman ngayon, umpisa na naman pag-aaral. Kailangan na talaga makapagpadala ng pera, di bali na mabuhis na lang yung sarili niya sa labas, pepelas na ikama. Tulad ni Seni, maraming mga misis na ang naiinip sa kaso ng kanilang mga mister sa Saudi OJ. Sana raw ay maibigay na sa kanila ang mga naantalang sweldo. Jerome Padriquela, ABS-CBN News.